Jared's POV. Nasa mall na kami tumitingin sa mga dapat niyang bilhin. I'm just watching her roaming around without picking anything. Kukunin niya lang tapos parang may titingnan ito sa gamit at saka umiiling-iling itong bibitawan at bubulong na mahina na siya lamang ang nakakarinig. Mag-isang oras na kami nag-iikot pero wala pa rin laman ng basket namin maski isa lang. I heave a deep sigh before turning around and face her. Wala kasi mangyayari sa amin kung ganyan lang ang gagawin niya. Baka gusto mo pumili at kumuha kahit isa lang o kahit anuman lang. Tingnan mo naman, sabi ko sabay taas ng basket na hawak ko. Mag-iisang oras na tayo dito, mahal ko, at wala pa tayong nabibili kahit isa lang. Akala ko ba papasyal tayo? Tanong ko dito na ikinisabangot niya at iniwanan ako. Akma na sana itong lalabas ng department store nang mahawakan kong kamay niya at patigilin ito sa paglalakad. At saan ka pupunta, mahal ko? Kunot-tong tanong ko dito at hinila ito pabalik sa stante ng mga notebooks. Wala na bang mas mamahal pang mga nandyan, senyorito? Nakasimangot na tanong nito sa akin bago nagsalita ulit. Isang manipis na notebook lang, idinigping 1 kilong bigas. Ayoko dito. Umiiling-iling na sabi nito na nakasimangot at padabog na ng walkout at iniwan ako sa loob ng store. Bago pa ito makalabas ay nagsalita na ako nang makapagpatigil sa kanya. Huwag mo kasing tingnan ng presyo. Basta kumuha ka lang ng gusto mo, tapos babayaran na natin. Suggestion ko pa ditong ikinisamangot niya pa din. Ayoko, ang mahal talaga at hindi ko maatim na pumulot kahit isa. Wala ba yung tig 10 piso lang? Umarap siya sa akin at tinanong ako. Tapos yung mga ballpen nila, ang pinakamababa, 8 pesos. Sa probinsya namin 5 piso lang yan. Masyado nang mataas ang patong nila, nakakainis. Kumakamot na ulong himutok niya. Basta, kumuha ka ng kahit na anong gusto mo. Kung magtatagal pa tayo dito, ibig sabihin hindi na tayo makakapunta ng EK. Babala ko dito. Paano ko naman maatim na pumulit kung alam ko naman magkano ang presyo ng isa sa mga yan? Wala na nga pera yung tao tapos ang presyo dinaig pa ng ginto. Sa iba na lang tayo. Tuluyan na itong lumabas ng store at naglakad na palayo. Napapailing na lang ako habang binabalik ang basket at sinundan ito sa kung saan man siya pumunta. Napansin ko na patigil ito sa isang butik at matamang pinagmamasdan ay isang pulang bestidang nakasuot sa isang manikin. Agad ko siyang nilapitan at hinila papasok sa loob bago pa ito makaangal. Good morning sir, ma'am. Bati ng sales lady sa amin pagpasok namin. Give me that dress. Turo ko sa nakadisplay na damit na suot-suot ng manikin. Then, all your best sellers dresses that as simple as that. Sabi ko't napaisip. Nang mapatingin ako sa mga sapatos sa kabilang stand ay nagsalita ulit ako. Then give us that 5 pair of flat shoes. Turo ko ulit sa pula ding flat doll shoes na nakita ko. Tumango naman ang sales lady at nagtanong. May idadagdag pa po ba kayo sir? Nakangiting tanong nito sa akin. Wala na. Maiksing sagot ko dito. Take your seat here, sir, ma'am. Sabi nito at giniya kami sa fitting area. I'll just get your orders and be right back quickly as I can. Isusukat pa po ba ng girlfriend niyo, sir? Nakangiting tanong nito sa akin na agad kong kinatingin kay Mariposa. Gusto ko kasing makita kung aangal ba siya sinabi ng sales lady about sa girlfriend. Pero nang makita kong tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng damit ay napangiti ako at binalingan ulit ang sales lady. Oo, isusukat niya lahat. Unahin mo nang ibigay sa amin ang pulang bestida na yun. Sabi ko sabay turo sa suot ng manikin. Okay lang po ba na yun ang ibigay namin sa inyo, sir? Huling stock na po kasi namin yan. Pag-imporma nito sa akin. We don't mind at all. Nakangiti ko ding sagot dito. Naglakad na ito palapit sa manikin at akmang huhubarin na sana ang damit nang biglang napasigaw si Mariposa sa tabi ko. Oops! Huwag kang gagalaw dyan! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Taas kila na tanong ni Mariposa sa sales lady. Tinatanggal pong damit niya, ma'am, para po maisukat niyo. Nakangiting sabi nito tinaas ng damit pero nagulat ako nang lumapit si Mariposa dito at hilahin pabalik ang damit. Nakita ko nagtatakang tingin ng sales lady kaya lumapit na din ako. Anong problema, mahal ko? Nagtatakang tanong ko din dito. Napakabastos niya. Huhubaran niya yung damit na yan makita ng tao. Hindi ba siya nag-iisip? Inis na sabit dito at inirapan ng sales lady. Nakita kong manghang tingin ng sales lady kaya sinanyasan ko munang unahin na lang yung iba at huli na yon. Iginiya ko siya pabalik sa upuan pero hindi siya naglakad at matalim niyang tinitigan ng sales lady. Pag siya hinubaran mo, huhubaran din kita at ikaw ang ipapalit ko dyan. Hindi ako nagbibiro. Tandaan mo yan. Inis na banta niya sa sales lady at sumama na sa akin pag-upo. Sorry. Tumingin ako sa sales lady at tumingin na paumanhin. Ilabas mo na lang iba pa naming order.
Make that last. I'll buy that one and we'll be back to get all of that. I'm really sorry. It's okay, sir. Wala na po ba kayong idadagdag? Size po ng paa ni ma'am? Tanong ito. I think size. Tinignan kong paa ni Mariposa. 5.5. Give me that color brown sandal and the flat treadle shoes. Then those 3. Turan ko sa magkatabing sandals at sapatos na nakita kong bagay dito. Okay, sir. Hindi na po ba niya isusukat? Just let me see all of them. Then the shoes. Isusukat niya. Nakangiting sabi ko na tinanguan lang ng sales lady at nagpaalam ng umalis para kunin ang mga in-order namin. Tumayok at lumapit ako sa estante ng mga sapatos. Kinuha ko mga sapatos na sinabi ko kanina. Nang makuha ko na, agad ako lumapit dito at inilagay yung kinuha ko sa harap niya. Wow! Ang gaganda naman, senyorito! Manghang bulalas dito pagkakita sa mga sapatos na nilagay ko sa harap niya. Sa akin po ba lahat ng mga to? Nakangiti ng tanong nito at kinuha ng pulang doll shoes ng umiti at tumango ako. Sa iyong lahat yan, isukat mo na para makita natin kung tama lang sa paa mo. Nakangiting utos ko dito at pinagmasdan ito habang isa-isa itong sinusukat ang 5 sapatos. Kumasya lahat sa kanya yung 5 kaya napangiti ako. Nagulat na lang ako na bigla na lang siya mapasigaw at isa-isang binalik ito sa estanteng pinagkunan ko. I'm really shocked. Ayoko na niya, senyorito! Bigla niya sabi pagkatapos nito ibalik lahat sa estante. I have this idea na nakita na naman itong presyo nakalagay kaya she reacted that way. I sighed. Hindi niya presyo yung mahal ko. Parang numero lang yang nakasulat doon dahil madami pang kaparehas nito. Para hindi mali itong mga taga-benta. Pagsisinungaling ko dito dahil alam ko na kapag nalaman niyang yun talagang presyo nito'y malamang hindi niya na ito kukunin at ibabalik na lang nito lahat. Tinignan niya naman ako na para bang sinusuri nito akong nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Alanganin naman ako na pangiti ng hawakan niyang mukha ko at titigan ito. Sigurado kayo, senyorito? Hindi niyo ako niloloko? Napipilitan akong tumango sa kanya. Magsasalita pa sana ito na makita kong papalapit ng sales lady. Agad ako napatay at nagpaalam sandali kay Mariposa. Nilapitan ko ang sales lady at pinatanggal lahat ng presyo nito para hindi na nito makita pa. Baka bigla na naman itong ibalik lahat. At mag-walk out palabas, naninigurado lang. Nang makita ko nagustuhan niya lahat ng pinabalot kong including the dress that the mannequin is wearing at inabot ang card ko. Nang mabayaran namin na iniwan muna namin ito at sinabing babalikan na lang. Paglabas namin ay hinila ko ito pabalik sa department store. Aangal pa sana ito kaso hindi ko na hinayaang magsalita. Kumuha agad ako ng lalagyan at naglakad sa mga school supplies. Anong gusto mo dito? Tingnan ko siya at tinintay kung anong ituturo niya. Nang ituro niya mga kulay na gusto niya, agad kong dinampot nilagay sa basket at pumunta sa susunod bago pa ito umangal. Halos inabot din kami ng 1 oras bago namin natapos ang pamimili ng kailangan niya sa eskwelahan. Isinama na rin kasi namin ang kay Lara, kaya sobrang dami ang bitbit namin. Dinaanan na namin ang mga binili namin at nilagay muna ito sa kotse. Pagkatapos ay niyaya ko muna siyang kumain bago kami tumuloy sa EK. It takes almost an hour bago namin ito narating dahil sa traffic. Hindi na niya ako nahintay na pagbuksan ito. Masaya siyang bumaba sa sakyan habang inikot ng paningin ang buong paligid. Buong paghangan itong tinitingnan na nakikita niya. Nang mapadakong tingin ito sa Ferris wheel ay napangiti ito tumingin sa akin. Senyorito! Tawag nito sa akin ay kinangiti ko. Kahit napagod ako sa pamimili nawawala agad ito sa isang ngiti niya lamang. Sakay tayo dun oh! Masayang sabi nito at nakiusap ang matang nakatingin sa akin. Oo naman mahal ko. Basta gusto ng mahal ko, laging masusunod. Nakita kong pagbalatay ng tuwa sa mukha nito. Nabigla na lang ako nang tumakbo siya sa akin at niyakap niya ako habang nagpapasalamat. I was really shocked kaya hindi ako nakagalaw. Akmang kakalas na sana ito nang yumakap ako pabalik dito. Nakangiti itong tumingala sa akin at pinisilang pisngi ko. Ang gwapo mo talaga, senyorito! Sambit nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko napansing na mula pala ako kung hindi pa nito sinabi. May lagnat ka po ba, senyorito? Kasi namumula yung pisngi mo. Tanong nito na ikinakunot ng noo ko. Agad akong kumala sa yakap niya at tumingin sa salamin. Tama nga ito. Namumula nga. Wala, mahal ko. Mainit lang kaya namumula. Pagsisinungaling ko't ngumiti na dito at niyaya niyang pumasok sa loob. Nang makabili kami ng ride all you can tickets ay tuluyan na kaming nakapasok. I intertwined her hands to mine at hindi ko to hinayaang alisin niya. Lahat ng tinuro nito sinakyan namin maliban sa roller coaster. Baka mamatay daw siya doon kaya ayaw niya. Ang huli namin sinakyan ay ang Ferris wheel. Makikita mo sa taas ang magandang tanawin sa ibaba. Pagtingin ko sa katabi ko'y masaya itong pinagmamasdan ang tanawin.
Napangiti ako dahil hindi niya kailanman binalak na alisin ang kamay naming magkahawak. At masayang-masaya ako nang dahil doon. It will be the start. Mahinang sabit ko at pinagsaliko ang dalawa kong kamay habang nasa gitna ang kamay nito. Mariposas POV. Unang araw ko sa eskwelahan at kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Matagal na akong natigil sa pag-aaral kaya bago lang ulit ako sa ganitong pakiramdam. Inihatid kami ni Senyorito kanina. Gusto nga niya samahan ako hanggang sa loob kaso hindi ako pumayag. Kasama ko naman si Lara kaya pinagtabuyan ko na sa Senyorito. Ngayon kasama ko si Lara at sasamahan niya daw akong tingnan ng mga room na papasukan ko. O diba bongga? English yun, tinuro sa akin ni Lara kagabi. Kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa tinuruan niya ako at natulog siya sa kwarto ko. Buti na lang at pumayag siya dahil hindi ko alam kung paano intindihin ng mga nakasulat sa papel. Grabe, akala ko nga dudugo na sobrang ilong ko dahil sa mga asignaturang nakalagay sa papel. Ang dami tinuro ni Lara sa akin mga madali lang. Katulad ng hi o kaya naman ay hello. Pag nag-hi daw, hello daw ang isang tao sa akin dapat ngilitan ko sila at mag-hi din pabalik. Madami pa siyang tinuro sa akin kaya medyo nakahinga ako. Ang problema ko na lang ngayon ay ang mga asignaturang nasa listahan ko dahil English ang pangunahing salita nila. Hindi ko nga alam kung paano ako makakaraos ngayong araw. Sana bumili na lang pala ako ng librong gagabay sa akin para hindi ako mahirapang pag pumasok ka na. Sabi ko kay Lara tumawak na maigpit sa braso nito dahil nasa tapat na kami ng room ko. Parang ayaw ko pa siyang umalis. Bakit ba kasi ibang kursong kinuha mo, Lara? Lipat ka na lang kaya dito. Nakangusong pakiusap ko dito. Hindi naman kasi tayo magkapareho ng gusto eh. Sasamahan muna kita dito habang maaga pa. Pero maya-maya lang kailangan ko na umalis. Tumango ako sa sinabi niya. Pumasok na kami sa loob at umupo sa may gitnang bahagi ng mga upuan. Pagkaupo namin ay agad nang marap sa akin si Lara at may tinanong. Paano kapag tinanong ka ng guro mo sa English? Tanong nito na kinatingin ko sa kanya. Eh di sasagot ako ng, magtatanong lang naman pala eh. Sagot ko dito na ikinatawa niya. Siya nga naman, kunwari akong guro mo tapos tatanungin kita ha? Sagutin mo lahat ng tinatanong ko sa'yo. Pag nagawa mo yun, makakaraos ka maghapon. Sigurado ako dyan. Sigurado sabi nito sa akin na kinatango ko. Introduce yourself. Umpisa nito na tinaasan ko ng kilay. Hindi naman tanong yan. Ako ba'y pinaglolo ko mo, Lara? Kunot noong tanong ko dito na ikinailing niya. Ay naku ka Mariposa. Ganyan ang sasabihin ng guro mo sa unang pasok ng eskwela kaya inahanda lang kita. Hindi ba tinuro ko na to sa'yo? Pinamaiwangan niya ako. Oo nga, tinuro mo na nga sa akin pero sabi mo kasi tanong eh. Hindi naman kasi tanong yun. Pagtatama ko dito na ikinabuntong hininga nito. Okay sige, sorry. Nagkamali ako. Ulitin natin. Sumusukong sabi nito. Let's begin with, what is your name? Ano pala isasagot mo dyan? Sandali lang. Isipin ko muna ang mabuti. Mahirap na magkamali. Nilagay ko ang daliri ko sa baba ko at nag-isip na mabuti. Tinuro na niya sa akin yun. Kailangan ko na lang alalahanin. Nang tumingin ako kay Lara ay parang hindi makapaniwalang itsura niya. Ano naman kayo problema nito? My God, Mariposa. Una palang hirap ka na. Basic pa lang na tanong yan. Maluloka ako sa'yo. Napayuko naman ako sa sinabi niya tumingin na pasensya. Sorry, hindi na maulit. Nakayuko pa din sabi ko at nahihiyang tumingin dito. Tama naman kasi siya eh. Simple lang yun pero hindi ko pa magawa. Bakit ba kasi napakahina ng utak ko sa ganyan? Okay, ulit-ulitin natin ha. What is your name? Ibig sabihin ay kung anong pangalan mo, kuha mo na. Paliwanag nito sa akin. Yun lang ang palang ibig sabihin. Tatandaan ko na para hindi naman nakakahiya. Tumao ko para malaman to na intindihan ko na. What is your name? Dapat kapag sumagot ka, nakatingin ka sa mga tao. Sabi nito sa akin na kanatango ko ulit. Huminga muna ako ng malalim bago ako tumingin sa kanya at sumagot. My name is Mariposa Manalastas. Sagot ko dito na ikinangiti na niya. Where are you from? Sunod itong tanong. From the province of the north. Nakangiting sagot ko. Magtatanong pa sana ito nang biglang nag-alarm ang telepono niya. Nakangiti itong tumingin sa akin at tumayo na. Aalis na ako. Tandaan mo lahat ng tinuro ko sa'yo kagabi. Pag hindi mo alam ang sagot, humingi ka na lang tawad at sabihin mo na, you don't know the answer, okay? Bili nito tinayos na mga gamit nito. Okay. Hindi kita masasamahan sa lunch mamaya dahil marami akong ihahabol na project. Kita na lang tayo mamayang uwian. Aalis na ako. Kaya mo yan, Mariposa. Isipin mo na lang ang panikya mo. Sabi nito at ngumiti sa akin bago siya tumalikod at umalis na. Tama. Para kinainang at mga kapatid ko. Pagpapalakas ng loob ko, sabi at huminga muna ng malalim bago nilibot ng paningin kong loob ng silid-aralan. Malawak ito't madaming upuan na bakante pa sa ngayon. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang biglang may nagsalita sa tabi ko. Is this it taken? Tanong nito sa akin.
Ha? Sagot ko dito dahil hindi ko alam ang sinasabi niya. Hindi ko naiintindihan. Sabi ko, is this it taken? Pagulit ito sabay turo sa upuang katabi ko. Bakit ba kasi napakahina ko sa English? Po, alanganin tanong ko dito. Okay, may nakaupo ba dito? Marunong naman kasi palang magtagalog eh. Pa-English pa, ang dami niyang alam. Pasensya na, hindi ko kasi naintindihan ang tanong mo. Walang nakaupo dyan, sagot ko dito. Kita sa mukha niyang pagtataka. Salamat. Nakangiting pasasalamat niya sa akin at naupo na. Tumingin na ako sa harapan at hindi na umimik pa. My name's Rowena and you are? Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi naman ako nagtatanong pero sinasabi niya itong pangalan niya. Ha? Hindi ko naman tinatanong ang pangalan mo ah. Bakit mo sinasabi sa akin? Taka ang tanong ko dito na ikinangiti niya. Hindi mo naman kailangan itanong ang pangalan ko. Sinasabi ko na kasi to sa'yo. Nakikipagkaibigan ako. Nakangiting sabi nito at inabot ng kamay niya sa akin. Agad ko naman yung tinanggap at ngumiti pabalik. Uwena na lang itawag mo sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong nito at nilagay ang dalawang kamay sa may baba nito. Nahihiya man ay sinabi ko na rin ang pangalan ko dito. Mariposa ang pangalan ko. Nahihiyang pagpapakalala ko. Napansin kong bago ka lang dito kaya nilapitan kita agad. Sabi nito nakangiti at bumulong sa akin. Mamaya darating ang mga buruhan nating kaklase. Huwag ka makikipagkaibigan sa kanila ha. Simula ngayon friends na tayo. Pahayag nito't malawak ang ngiting nakatunghay sa akin. Sige, maiksing sagot ko dito dahil sobrang nahihiya pa ako. Ay, oo nga pala, napansin ko kanina na hindi mo naintindihan ang English ko. Bakit? Takang tanong nito. Hindi kasi talaga ako nakakaintindi. Galing ako sa malayong probinsya at naninilbihan lang akong katulong sa mga amo ko. Silang nagpaaral sa akin kaya ako ganito. Mahabang paliwanag ko na ikinatango-tango nito. Napakabait naman pala ng mga amo mo. At saka hanga ako sa'yo, hindi mo lang tinanggi nakatulong ka? Masayang sabi nito sa akin at kinuwang kamay ko. Simula sa araw na ito magkaibigan na tayo ha? Napangiti ako sa tinura niya at tumango. Siyang kauna-unahan kong naging kaibigan dito sa paaralang ito. Pansin ko naman mabait ito kaya hinayaan ko na lang at tinanggap ang pakikipagkaibigan ito. Wah, may kaibigan na ako. Masayang sabi nito at halata mong masaya talaga siya. Bakit wala ka bang kaibigan sa kanila? Tanong ko tinignan ng mga klase namin may kanya-kanya ng ginagawa. Nakita kong pag-iling niya at pagsimangot. Wala kasi alam mo yan, yung kinakaibigan ka lang nila dahil alam nilang anak ako ng may-ari ng school. Kaya mas mabuti pang wala akong kaibigan kaysa makapagplastikan sa mga plastic na mga yan. Nguso nito sa mga bagong dating na 3 babae. Plastic? Paano nangyari yun eh? Mukhang taong hindi naman plastic ah. Malambot kaya mga balat natin. Ikaw ha, mali-maling sinasabi mo sa akin. Sabi ko dito. Narinig kong mahina nitong pagtawad parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Oh my God! I like you so much! Hindi ako nagkamaling lumapit sa'yo. Tumatawang sabi nito sa akin. Takang tanong ko dito dahil sa pagtawa niya. Uso bang pagiging saltik sa mundo? Hay naku, tama bang ginawa ko makipagkaibigan dito? Parang kagaya din siya ni senyorito ah. Magsasalita na sana ulit ito nang biglang may pumasok na guro sa loob. Agad ako napatayo dito at binati to. Magandang umaga, Binibini! Malakas na bati ko. Nakita ko namang nagtawa na ng mga kaklase ko kaya tinignan ko sila tinaasan ng kilay. Kailan pa naging katawa-tawa ang batiin ng guro? Napatingin ako kay Wena nang mahina niya akong hinila paupot binulungan. Pag bumabati tayo sa guro kahit nakaupo lang at saka hintayin mo munang bumati ito. Tumangutango ako habang matamang pinapakinggan ang binubulong niya. Nakakatawa siya no? Parang galing sa probinsya at ganyan pa din ang asal niya. Tumatawang sabit ng babaeng nasa harapan namin kaya mas lalo na pataas ang kilay ko. Anong problema niyo kung galing akong probinsya? Marunong akong gumalang sa mga guro ko, hindi katulad niyo, mga bubuyog. Inisasambit ko't mahina pero madiing boses. Sinigurado ko marinig talaga nila to. Natahimik naman sila kaya inayos ko na lang ang upo ko. Pagtingin ko sa katabi ko'y humahanga ito nakatingin sa akin na para bang may nagawa akong kahanga-hanga. Hindi ko na lang muna ito pinansin nang magsalita ng guro sa harap. Nakatingin itong bumaling sa akin at binati din ako, pabalik na ikinangiti ko din. Jared's POV. Mom and I knows that Mariposa didn't graduated nor steps in high school kaya hindi ito makaintindi ng English dahil sa rin sa degree ng pinag-aralan nito. Nakausap ko kasi si Inang at pinaalam ko ditong pag-aaral ni Mariposa. Hanggang elementarya lang palang inabot nito dahil na rin sa pinansyal nilang problema. Ilang taon pa lang ito noong una itong magtrabaho. Kaya mas pinasya niya magtrabaho na lang at ang mga kapatid na lang nito ang pag-aralin. Pero sinabi ni Inang na matalino ito kaya ginawa namin ng paraan para makapasok ito sa university kung saan pumapasok si Lara. Kailangan niyang mag-tutorial
For 6 months pa rin handa ang sarili niya sa isang acceleration test para makakuha siya ng diploma at maipagpatuloy niyang kurso niya. They gave her 6 months to prepare herself for the acceleration test. And now, kailangan niyang maipasa ito dahil ito lang ang makakatulong sa kanya para makapagpatuloy ito sa pagkokolehiyo. Natigil ang pag-iisip ko na magsalita si ma'am kaya agad kong napatingin dito. Did you tell Mariposa about her homeschooling? Ma'am asked me while sitting in her suave chair at busy sa pagpirma ng mga sandamakmak nitong papeles. Nope ma'am, sasabihin ko pa lang mamaya dahil mamaya din ang start ng klase niya sa bahay. 3 hours daw ang mag-homeschooling niya. Sabi ko dito habang abala din ako sa ginagawa kong pagbabasa. I see, her class ends at 12. Am I right son? She asked. Yap ma'am, susundin ko siya. Pag-informa ko. Okay then, pagkatapos mo sa mga binabasa mo dyan ay umalis ka na. It's already 11 at baka matraffic ka at hindi mo pa siya masundo. Napangiti ako sa sinabi ni ma'am. Hindi man niya sabihin ay alam ko na gusto niya si Mariposa para sa akin. Dahil malapit na pag-takeover ko sa company nag-uumpisa ko na itong pag-aralan. Lalo na pasikot-sikot nito para ma-familiarize na ako at hindi na mahirapan pang upo na ako. Siguro nagtataka kayo kung bakit wala ang dad ko. He's in Thailand right now at inaasikasong problema doon. Some of our exports from other countries got some problems. So dad took over at naiwan si ma'am dito. Inayos ko ng mga papeles at sinilito sa lalagyan bago nagpaalam kay ma'am na aalis na. Got to go ma'am. You're right, baka matraffic ako at hindi ko siya masundo. Lumapit na ako dito at tinalikan ito sa pisngi. Take care son, drive safely. Paalala nito na tinanguan ko at naglakad na paalis. Pero bago pa ako makalabas ay sumilip ako kay ma'am at nagsalita. Ma'am, huwag kang papagutom ha. I'll call Chevy to deliver your foods. Eat ma'am. Nakangiting sabi ko dito na tinanguan niya. I will son, thank you. Tuluyan na ako umalis at naglakad papunta sa sakyan ko. Pagpasok ko sa sakyan ay agad ko nitong pinaandar at tinahakandaan. Papuntang eskwelahan ni Mariposa. Mom was right, traffic nga, and I arrived at their school 5 minutes before 12. Muntik pa ako hindi umabot dahil sa tagal ng traffic. Nasa labas lang ako ng gate at hinihintay itong lumbas. Nakatayo lang ako sa sakyan ko nang makita ko siyang papalabas ng school. May kasabay itong babae at 2 lalaki. May brow arc because of what I just saw. Masaya silang nagkakwentuhan at nagtatawanan. Nang makita niya ako napangiti siya sa akin. Hinintay ko siyang makalapit sa akin kasamang mga bago niyang kasama. Pagkalapit ito'y agad niyang pinakilala sa akin ng mga kasama nito. Senyorito, mga bago ko po palang kaibigan. Pagpapakilala nito tiningnan ng mga kasama niya nakangiti maliban sa isang lalaki na nakatingin ng diretso sa akin. So sino naman sila? Tanong ko tumingin din ng diretso sa lalaking matamang nakatitig sa akin kanina na ngayon nakatingin na kay Mariposa. Why is that I feel like I wanted to punch someone's face right now? Mga kaibigan ko nga sila, senyorito. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo kanina lang? Hindi ka ba nakikinig, senyorito? Siya si Wena, turo niya sa babaeng nakangiti sa amin. Tapos si DJ at si Raul, nakangiting turo niya sa 2 lalaking na magkatabi. So DJ ang pangalan ng lalaking yun? Nice meeting you all. I'm sorry but Mariposa and I have to go. She will be attending her homeschooling in a few minutes and she wouldn't be late. So if you'll excuse us, diretsong sabi ko sa kanila. Nakita ko nakatingin lang sila sa Mariposa na nagtatanong kung anong sinasabi ko but I only smile at her. Nice meeting you too, sabi ng Wena at nakapagkamay sa akin. I extended my hand to the 2 young men. Tinanggap naman ng isang kamay ko samantalang isa'y tinitigan lamang ito na ikinainis ko. Ibinaba ko na sana ang kamay ko nang biglang nagsalita si Mariposa at pinagalitan yung lalaki. Nakikipagkamay sa senyorito ko, DJ. Bakit mo tinitigan lang? Tanong nito sa lalaki, tinaasan nito ng kilay. Napakamot naman ito ng batok at napipilitan tinanggap ang kamay ko. Agad ko itong binitawan na tumingin kay Mariposa. Kailangan na natin umuwi, mahal ko. Sabi ko ditong kinangiti nito tumango. Nakita ko naman ang gulat sa mga mata nila kaya napangisi ako sa DJ na yun. Dahil sa reaksyon na para bang natuklaw ng ahas sa gulat. Serves him right. Mariposa is destined to be mine. Wala siyang puwang sa amin. Sandali lang po, senyorito. Magpapaalam lang po ako sa kanila. Sabi nito sa akin. Habang nagpapaalam nito, binuksan ko ng pinto para sa kanya. Bukas ulit ha, turuan niyo ko. Aalis na kami, bye! Nakangiting sabi nito sa mga kasama at pumunta na sa tabi ko at kumaway muna sa magkasama niya bago pumasok. Umikot na agad ako at pumasok na sa driver's seat at pinandar na sa sasakyan. Kamustang unang araw mo? Tanong ko dito habang nakatingin sa kalsada. Nose bleeding? Bulalas nito na ikinatingin ko dito at napatawa sa itsura niya. It's my first time hearing her saying English word kaya namamangha ako. She's cute while pouting and hopelessly inhaling and exhaling air.
Ang cute mo pala kapag nagsasalita ka ng English. Dapat talaga matuto ka na. Nakangiti ko na sabi dito at nag-focus na ulit sa pagmamaneho. Hindi ko alam na frustrating palang matuto ng lengguaheng yun. Pero nakakatuwa din, ang dami nilang tinuro sa akin agad ko naman natutunan. Akala ko nga kailangan ko lagyan ng bulak ang ilong ko para hindi tumulong dugo eh. Nakanguso ulit na sabi nito. Natawa sa huli sinabi niya. Nakikita ko masaya ka sa unang araw mo. Ba't kailangan mo na muna natin kumain? Dahil pagdating natin sa bahay ay meron ka pang klase, sabi ko dito. Po, akala ko po ba umaga lang ang klase ko? Nagtatakang tanong nito. Hindi ko na kailangan pang tingnan ang reaksyon niya dahil alam ko nakakunot na naman ang noon nito. Yes, pero kailangan mo ito para makakuha ka ng high school diploma mo at may pagpatuloy mong kurso mo. Pagpapaliwanag ko, ganun po ba? Paano po ang trabaho ko sa mansyon? Para naman na po akong walang gagawin kapag nagkataon. Halos maghapon na ako mag-aaral niyan. Tumingin ako dito sandalit nakita kong lungkot at hiya sa mukha niya. Makakapagtrabaho ka pa naman pagkatapos sa 3 oras ng klase mo sa bahay at 6 na buwan lang itatagal nun para maihanda ka sa exam na kailangan mo. Kailangan mo maipasa to, mahal ko, para may pagpatuloy mong pag-aaral mo sa universidad na yon. Mahabang pahayag ko na kinabuntong hininga niya. Susubukan kong gawin na lahat para maipasa ang sinasabi mong exam, senyorito. Pero paano kapag bumagsak ako? Malungkot na tanong nito sa akin at napabuntong hininga ulit. Ibig ba sabihin niya na hindi na ako makakapagpatuloy sa pag-aaral ko? Naawa naman ako sa itsura niya kaya nang may makita akong restaurant ay doon ko na naisipang kumain. Pinarada ko kaagad ang sasakyan bago humarap dito tinapos sa mukha niya. I know you can. Alam kong kaya mong gawin yan, mahal ko. May tiwala ko sa'yo't alam kong kakayanin mo yan para kay Nainang at mga kapatid mo. Sabi ko dito habang haplos-haplos ko pa din ang pagmumukha niya. Nang hawakan nitong kamay ko't pinanitilin to sa mukha niya, napakalig naman sa akin. This girl doesn't fail every day to amaze me. That is why I love her that much. Sana, senyorito, sana. May hinang bulong nito't nagmulat ng tingin at ngumiti sa akin. Pinatibok mo na naman ng malakas ang puso ko, senyorito. Sa araw-araw na nakikita kita, lagi na lang nagwawala to. Nakatitig lang ako sa kanya habang nagsasalita at nakahawak sa dibdib nitong isang kamay niya. Alam ko may epekto ako sa kanya, pero ang malaman na araw-araw ko napaparamdam ang ganun sa kanya nagbibigay sa akin ng pakaramdam na hindi ko maipaliwanag. Masaya akong malaman yan mula sa iyo, mahal ko. At ganun din naman ako sa iyo, pero sa ngayon, kailangan na natin kumain para may hatid na kita sa bahay at baka malate ka pa sa klase mo. Nakangiti na sabit ko tinapos muling mukha niya at tinipit ang ilang hibla ng buhok niya sa tenga nito. Bago ako lumabas ng kotse tumikot para pagbuksan nito. Halos ilang minuto lang tinagal namin sa pagkain dahil baka mahuli ito sa klase niya. Nang makita kasi nito mga uri ng pagkain at mga presyo nito ay hindi nito nagustuhan at nagpalipat sa ibang kainan na mas simple. Nang matapos kaming kumain ay agad ko siyang inihat sa bahay at nang masiguro kong nagumpisa ng klase niya ay agad ako nagpaalam dito at umalis na pagbalik sa opisina ni ma'am. Nakangiti ako nagmaneho pabalik habang iniisip ang mga sinabi niya kanina. Sana umpisa nito na magandang pagsasama naming dalawa at hindi na ako makapaghintay na maging girlfriend ko siya ng tuluyan.